Isang magandang gabi, magandang umaga o magandang hapon mga kababayan, saan man kayo naroroon. Atin pong pag-usapan na naman itong ating Vice Presidente na nakita po natin ang kanyang pag-uugali sa publiko. Siya po ay bumabanat na naman sa mga kongresista na naglabas po ng katotohanan tungkol po sa kanyang mga pinaggagawa bilang secretary ng Department of Education, ganun na rin as President or Vice President ng Pilipinas. Yung pong mga nagsiwalat tungkol po sa mga issue ng korupsyon, tungkol po sa confidential funds, kanya pong pinag-iinitan ngayon yung kampanya. At ginamit niya po ang entablado ni Isko Moreno na talunan na presidente ng Pilipinas. Sabi po nila unexpected pero maniwala ka dyan. Talagang hinayaan talaga ni Isko Moreno na magsalita itong si Sara Duterte. Yan, magkakasama po yung mga yan. DDS. Kahit ano pang sabihin ni Isko Moreno, DDS po yan. Mga kababayan, ito po ay mga kuro-kuro natin, opinyon at ang ating pananaw sa mga nangyayari ngayon. Lalo na po sa politika. Ang politika ng Duterte camp, mga kababayan. Itong si Inday Sara, mga kababayan, ay talagang tulirong-tuliro na po siya ngayon. Hindi na po alam ni BP Sara ang kanyang gagawin. Dahil maiipit po siya dyan. Malalagay po siya sa alanganin yung kanyang issue sa Senado impeachment trial, mga kababayan. At hindi lang po yan. Siya na po mismo ang umamin na kasali po siya sa listahan ng posibleng maipatawag sa The Hague ICC, mga kababayan. So alam niya na pala. Alam niya po. Alam niya, kaya sigurado kahit na pinapakita niya na hindi po siya affected, abay, she was trying to look calm and okay, mga kababayan, pero ang totoo niyan, maniwala ka. Totoo niyan, mga kababayan, ay nanginginig na po yan. Nanginginig na po yung si BP Sara. Bago po tayo magpatuloy, shout out po sa inyo lahat sa patuloy na pagsubaybay at panunood. Tuloy-tuloy lang po tayo kahit na bumaba ang ating views, okay lang. Tuloy po tayo as usual. As long as merong isa, dalawa, tatlong nanonood, tuloy po ang ating pagbibigay ng mga reaksyon at mga kuro-kuro. Ang tingin po natin, itong si BP Sara, isa din po ito sa mga hindi na rin gaano nakakatulog. Nai-stress na sa buhay dahil kung hindi po siya matanggal sa pwesto, abay, baka makulong po ito or, pulutin din. Pulutin din at dalhin sa The Hague, sa the Netherlands, mga kababayan, to join her father na nakakulong ngayon doon. Ang former president, mga kababayan, na nasa loob ng bilangguan. Mga kababayan, when I choose a leader, simple lang. Gusto ko po yung leader na respetado. Leader na may magandang pananalita. Napakasimple lang. Leader na walang kaugnayan sa korupsyon. Pero ito pong ating Vice President, napaka-unbecoming po yung kanyang pag-uugali. Yung kanyang behavior, mga kababayan, meron pong problema ito talaga. Hindi ko po alam kung dala na po ito ng stress sa pressure sa kanyang buhay kaya po ganito makapagsalita. Hindi na niya alam ang kanyang mga pinagsasabi. She doesn't care kung maganda ba ito sa pandinig ng mga tao, hindi. Alayan ba ninyong narinig naman po ninyo yan? Yung sinabi niya po kay Congressman Chua. Alam naman po natin ever since na si Congressman Chua, siya po ay talagang laging pumupuna sa mga maling ginagawa ni BP Sara Duterte. Yan.
si Representative Chua. Para po sa akin, okay lang naman. Okay lang, walang nagawang mali si Congressman Chua, mga kababayan. Ano yung sinabi niya na isasaksak niya yung apple sa bunganga ni Representative Chua hanggang mabilaukan at mamatay? Mga kababayan, hindi po ito acceptable na sinasabi ng isang public servant sa publiko, mga kababayan. Napakasama. Napaka-low class po ng ating politika sa Pilipinas. Dala-dala po ito ng mga Duterte. Dahil po sa mga Duterte, ganito na po ang banatan. Wala na pong wala nang respeto, wala nang, ang pangit na po ng politika, talagang below the belt na po ang banatan. At narinig din po natin yung sinabi niya kay Representative Abante. Benny Abante na isa rin pong nagtulak sa Quadcom. So, dalawa po na ito. Si Chua, Representative Chua, siya po yung nag-lead sa Committee of Good Government and Accountability, mga kababayan. Kaya po siya binanatan ni BP Sara dahil dito po lumabas itong si Mary Grace Piatos at ang kanyang mga kapamilyang sila Kokoy Villamin at marami pang iba, mga pangalang gawa-gawa. At tumanggap ng pera ng bayan, ng taong bayan. Mga kababayan, maliwanag na this is a case of corruption, mga kababayan. Yung pera ng taong bayan, ginamit, binulsa. Yan pa ang maliwanag. Dahil hindi makapagpaliwanag kung saan napunta, kung saan ginamit yung pera. Instead of giving clear explanations to the public, well, she opted na magalit at magmura. Yan, kaya ito pong ating Vice Presidente, wala na po sa tamang pag-iisip, mga kababayan. Alain mo, pag ilang beses ko ba nakita na pag nagbibigay po siya ng speech, nasa entablado na nga, tumutuntong pa rin sa upuan. Tapos si Benny Abante naman ng kanyang binanatan dahil si Benny Abante po ang nagsulong talaga sa Quadcom. Itong kaso naman po ng Quadcom, halo-halo na po ito. Sa issue ng Pogo, sa issue ng EJ case, lalong-lalo na EJ case, mga kababayan. Kinasasangkutan nilang mag-ama, mga kababayan. Kaya pinag-iinitan niya rin si Benny Abante. At itong si Isko Moreno na talunan, isang talunan na sa pagkapangulo noong 2022, mga kababayan, hinayaan niya pong magsalita ng pambabastos itong BP Sara Duterte na to, mga kababayan. Kaya isa rin itong ewan, itong si Isko Moreno, mga kababayan. Si Mr. Dutch Entertainment, mga kababayan. At ngayon gustong bumalik, mga kababayan, dahil nga talunan po siya sa pagkapangulo, bumabalik sa pwesto sa pagkamayor. Magpapauto pa rin po ba tayo sa mga ganyang klaseng tao? Kaya mga kababayan, kung si Sara Duterte ang magiging pangulo, ganyan ba ang gusto nating klase ng isang pangulo? Hindi magandang halimbawa sa lahat? Ipagtatanggol niyo po ba yan yung klase ng tao na ganyan? Wala po siyang hindi po siya rinirespeto yung mga klaseng ganyang pagbubunga nga, yung kanyang pananalita na kabastusan, punong-puno ng kabastusan na parang isang imburnal na napakabantot ang kanyang bunga, mga kababayan. Hindi po yan rinirespeto. May pinagmanahan, mga kababayan, sa kanyang ama. Kaya, ang iniisip ko na lang, siguro po stress na po ito. Talagang nag-aalala na po to dahil palapit na po ng palapit ang kanyang trial sa Senate, mga kababayan. At hopefully, marami po sa ating mga
mga mabubuti at makabayang senador ang manalo para po matanggal sa pwesto itong si BP Sara at mabigyan na po ng tuldok na hindi na po ito makatakbo sa 2028. Mga kababayan, kung titignan po natin ang kanyang kakayahan at dunong, ngayon pa lang, wala na. As a Secretary of Education, mga kababayan, wala na. Anong ginawa? Ginawang nambulsa. Wala namang ginawa. Ano yung programa niya? Yung toothbrush. Kaya tinawag po siyang Secretary Toothbrush dahil yun lang po ang alam niya. Tree planting, toothbrush. Wala man lang makabago. Wala, hindi niya po kaya. Wala po siyang magagandang programa. Hindi po kaya ng kanyang UTAC na i-handle ang mga problema ng bayan. Magaling lang po sila sa kapangyarihan. Masabi lang na siya ang kapangyarihan, na siya ang masusunod, siya ang batas. Siya ang may power. Yan lang po ang habol nila. Pero ang totoong paninilbihan sa taong bayan ay zero. Yan si Sara Duterte, mga kababayan. Gusto niya lang pong maipakita na siya ang presidente, ang pinakamataas na leader sa buong bansa. Para malaman ng lahat na siya ang makapangyarihan. Ganyan lang po ang habol niya. Pero ang puso ng isang public servant na tapat, wala po sa kanya. Mas marami po sa kanya ang pagbubunganga, lagi pong galit. Mga kababayan, sana naman matuldukan na ito, matapos na ang trial sa Senado at tuluyan nang matanggal sa pwesto because she doesn't deserve it. Ang mga Pilipino, they deserve better than Sara Duterte. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Marami pong salamat sa inyong panunood. God bless us all.